Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White's, Ferro Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA, ang ating pong main sponsor. Ito po ay marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube, ina-advance po natin ito ng 2 or 3 days before the broadcast on the radio. Ang ating pong subject for discussion intended for June 8, 2025 is entitled Unforgiveness, the Road Blocked to Heaven. Matthew chapter 6 verse 14 to 15 ang ating pong text. Ang hindi pagpapatawad ay isa pong hadlang o balakid sa pagpunta sa kalangitan. At ito po ay para sa buwan ng Hunyo 8, 2025. Basahin na po natin ang ating teksto sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Ganito po sabi sa wikang Ingles. For if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. So wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad ng ating teksto sa Matthew Kapitulo 6, talatang 14 at 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So yun ang ating pagbabasa sa ating mga teksto. Matthew chapter 6 verse 14 to 15, both in English and Filipino. Dumako na po tayo sa ating introduction. We all desire to go to heaven, but we must know what God requires to enter His heavenly kingdom. So lahat po ng tao, ibig na makarating sa langit. Pero dapat nating malaman kung ano ang requirements, kung ano ang hinihingi ng Panginoong Diyos para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian sa kalangitan. Some think that by doing good things, one can be assured of living with God forever in heaven. So marami po nag-iisip, gumawa lang daw sila ng kabutihan, siguradong makakapasok na sila sa kalangitan. Meron namang naniniwala na sapagkat ang Diyos daw ay loving and merciful God, He will eventually save all men and take everyone to His eternal abode. So yun pong paniniwala ng iba dahil ang Diyos daw ay mapagmahal, mapagpatawad, maawain ang Panginoon, iililigtas niya po lahat ng tao sa buong sanglibutan mula sa panahon ni Adan hanggang sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo at dadali niya raw sa karangyaan sa kanyang kaharian sa kalangitan. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Alamin po natin sapagkat sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Sa ating pong discussion sa subject na ito, Unforgiveness, the Road Blocked to Heaven, there are 4 parts of our lesson. Number 1, what is the biblical definition of forgiveness? Ano po ang ibig sabihin ng pagpapatawad ayon sa Biblia? Numero 2, why will unforgiveness block the road to heaven? Bakit kung ikaw ay hindi magpapatawad, hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng Diyos sa kalangitan? Number 3, what are the real reasons people are unforgiving? Ano po ang mga dahilan kung bakit ang mga tao ay ayaw magpatawad? And last, how to really forgive and forget as God is doing. Paano talaga ang magpatawad at kalimutan katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos. So yan pong 4 na
paksa na ating pag-uusapan dito sa ating programa dito po sa Radio GMA Barangay 92.7 every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Ang inyo po ng lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Let's now go to our discussion. Number 1, what is the biblical definition of forgiveness? Ayon sa mga psychologists, forgiveness is a conscious, deliberate decision to release the feelings of resentment or vengeance toward a person or group who has harmed you, regardless of whether they deserve your forgiveness. Medyo mahaba po yan. Paisin po natin. Ayon po sa mga psychologists, yung mga nag-aaral sa pag-iisip ng tao, psychiatrists and psychologists, pareho lang mo po yan, there should be a conscious. Conscious means alam natin. Deliberate. Talagang sinasadya na desisyon na magpatawad. Release the feeling of resentment. Yung damdamin mo na galit ka sa isang tao, ayaw mo siyang patawarin, gusto mong maghiganti, dapat kalimutan na yun. Whether a person is deserving or not. In other words, kahit hindi siya karapat-dapat na patawarin natin. Yun po ang definition o pakahulugan ng mga psychologists sa salitang forgiveness. Number 2, when you forgive, you do not gloss over or deny the seriousness of the offense against you. Ano pong ibig sabihin niya? Kapag tayo daw napatawad, hindi natin kinakalimutan na ang nagawang kasalanan sa atin ay seryoso. In other words, nandun pa rin yung kasalanan. Kaya lang, hindi mo palaging iisipin na naging kasalanan na kasi nga willing ka na mag-forgive. Bakit mo pa iisipin yung ginawang kasalanan sa iyo? Number 3, forgiveness does not mean forgetting, condoning, or excusing offenses. Ano pong ibig sabihin yan? Ang pagpapatawad daw ay hindi ibig sabihin na kinakalimutan mo o inaaprobahan mo yung kasalanan or you excuse offenses. In other words, pinapatawad mo agad. Hindi po yun yung walang baliwala yan. Sabihin mo na lang ganun, ano? Biblically, it is God's promise not to count our sin against God. So sa Panginoong Diyos, pag sinabi nating forgiveness o pagpapatawad, ang ibig pong sabihin niyan, hindi binibilang ng Panginoon Diyos ang mga kasalanan natin. In other words, parang wala. Pinupunas niya, ini-erase niya, binubura niya agad. So, yun ang ibig sabihin ng forgiveness. Linis agad. Of course, mayroon pang condition yan. Especially so, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo. Mamaya, discuss mo natin yan. Number 4, though forgiveness can help repair a damaged relationship, it doesn't obligate you to reconcile with the person who harmed you or release him or her from legal accountability. I-discuss ko po yan. So sabi dito, though forgiveness can help repair a damaged relationship. Pag nagpatawad ka, yung nawala yung closeness, yung relasyon yung dating nawala, pwedeng magsauli yun, babalik. But it doesn't obligate you to reconcile with the person. Sabi dito ng isang statement, hindi ibig sabihin na pinatawad mo na, makipag-ayos ka na dyan sa taong nagkasala sa iyo. Meron pa rin siyang tinatawag na legal accountability. In other words, mayroon pa rin siyang pananagutan sa iyo, sa batas, sa Panginoon Diyos. Pero pinatawad mo na siya. Pero siya mismo na nagkasala sa iyo, meron pa rin siyang pananagutan sa Panginoon, sa iyo at sa batas. Maliban na lang kung pati yung batas ng tao ay pinatawad siya. So iba yung batas ng tao, iba rin batas ng ating Panginoon Diyos, iba rin yung batas ng sarili mo. So may tatlong klase na batas mo dyan, mga kaibigan at mga kapatid. Instead, sabi dito, forgiveness brings the forgiver peace of mind and frees him or her from corrosive anger. So anong ginagawa po ng pagpapatawad ayon sa sinasabi na dito? Ikaw na nagpapatawad, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong pag-iisip. Peace of mind and free you from the corrosive anger. In other words, yung dati mong kinikimkim na galit o puot, dapat mawala yan. So yun ang ibig sabihin ng talitang sunay na pagpapatawad. Number 6, sa ating pong letter A, discussion on the biblical definition of forgiveness.
there is a debate whether true forgiveness requires positive feelings towards the offender. So mayroong debate. Pinagtatalunan kung ikaw ay nagpatawad, dapat magkaroon ka rin ng magandang kalooban o damdamin sa nagkasala sa iyo. O, yun ang pinagdadebatihan. Of course, dapat pati yung magandang relationship, parang walang nangyari. Yun actually ang dapat mangyari, ano? Sa tinatawag na pagpapatawad. Pero there are some people who say, pag nagpatawad ka, hindi ibig sabihin na positive agad ang iyong damdamin tungkol sa taong pinatawad mo na kasala. So in other words, it will take time. Depende po sa tao. Some people can easily forgive and forget. Pero hindi po lahat ng tao pare-pareho. So yun po ang ibig sabihin niyan. Number 7, experts agree that forgiveness, which came from the Greek word apime, means to let go, removes negative feelings, thereby healing the forgiver. So yung mga eksperto, others yung iba, hindi siguro disagreeable sila dito, pero yung mga eksperto nagsasabi, expert sa salita ng Panginoon, eksperto sa tinatawag na relationship, they believe that when you forgive, you have to remove negative feelings, thereby healing the forgiver. So isang tao na hindi nagpapatawad, dapat totally alisin mo yung mga negative feelings para, in other words, you can have complete peace in your mind and in your heart. Kasi pag hindi ka nagpatawad at mayroon ka pang negative feelings, mayroon ka pang puot, hindi pa naaalis yun, hindi total na forgiveness yun, it will also affect you as the person. Ikaw na ginawa ng kasalanan at hindi ka nagpapatawad, may epekto po yan sa iyo, kapatid. So in other words, marahil yung taong nakagawa ng kasalanan sa iyo, humingi na ng sorry sa Panginoon, humingi ng sorry, pero ayaw mo rin patawarin, kung pinatawad mo naman, masama pa rin yung iyong kalooban sa Kanya. So in other words, what this is suggesting is, kung maaari, maging positive rin ang iyong reaksyon at pakikipagrelasyon sa taong nagkasala sa iyo at pinatawad mo na. So yun po ang ibig sabihin ng biblical definition of forgiveness. Pwede po kayo magtanong, mga kaibigan at mga kapatid, at kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe so that you will be given what you call notification always the time pagdating na po yung bagong video. Now, let's go to the number 2 part of our lesson. Why will unforgiveness block the road to heaven? So ito yung tanong. Kung ikaw ay hindi magpapatawad, pwede ka bang makapasok sa kalangitan ng ating Panginoon Diyos? Kaharian ng ating Panginoon Diyos sa kalangitan? Yun po yung tanong. Alright. Ang kasagutan, ganito. Unforgiveness creates spiritual roadblock to experiences God's forgiveness and blessing. So, kanina yung binasa nating teksto, Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Sabi ng Panginoon, kung ayaw niyong magpatawad sa inyong kapwa na nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa kalangitan. In other words, brothers and sisters, unforgiveness is a spiritual roadblock. Isa pong balakid, isa pong matatawag nating obstruction para makapasok ka sa kalangitan. Hindi ka talaga makakapasok kung ang iyong puso ay not willing to forgive people na nakagawa ng kasalanan sa iyo o people who have hurt you physically and of course, whether morally or verbally. Hindi ka nga sinaktan sa salita, sa suktok. Subalit, yung salita naman nila, mas grabe pa sa suntok. Yun nga ang ibig sabihin nun. Now, let's go to the next item on the idea of why will unforgiveness block the road to heaven. Number 2, it creates a barrier between God and us, hindering our spiritual growth, blessing, and entrance to heaven. So, pag hindi ka nagpatawad, magkakaroon tinatawag ng barrier, magkakaroon ng pader between you and your God. Ang Panginoon Diyos at ako, magkakaroon ng tinatawag na roadblock o balakid, hindering our spiritual growth, blessing, and entrance into heaven. So, sa halip na lalago ka bilang isang Kristiyano, mababawasan yung paglago mo at maaring later on, sa ayaw mong pagpapatawad, hindi ka rin papapasokan ng ating Panginoon sa kalangitan.
Yun po yun. Okay? Now, unforgiveness leads to resentment, anger, and distance in relationship, hindering restoration and causing further damage. So, kung ayaw mo magpatawad, lalo pong nariyan sa iyong pag-iisip, palagi kang napupuot o may anger ka, lalayo ka sa taong nagkaroon ng kasalanan sa'yo at pwedeng lumayo ka rin sa iba. So, yun yung epekto ng unforgiveness, hindering restoration and causing further damage. So, sa halip na ma-restore ka, babalik ka sa dati, hindi ka na babalik. Masisira ka na spiritually, physically, morally, and others. At baka lalala pa yung problema mo. So, ganun na po yan. Okay, now let's continue. Number 4, unforgiveness leads, make it difficult for faith to work effectively, affecting one's ability to receive progress and entrance to heaven. Ulitin ko po. So, pag unforgiving tayo, ayaw nating magpatawad, sabi diyan, it will give Satan a foothold in our lives. Alright? Allowing him to hinder our spiritual progress and entrance into heaven. So, in other words, pag ayaw ng magpatawad, sasakupin tayo. Kukontrolin tayo ni Satanas sa ating pag-iisip, at sa halip na lalago ka spiritually speaking, at pati na rin yung progress and the idea of going into heaven, hindi po matutuloy yan. Palaging nakaabang po si Satanas. Ayaw ng Satanas na makapasok tayo sa kalangitan. Ang gusto ni Satanas, may kasama siya doon sa impyerno, sa Tartaros. There is an expression in English, misery loves company. Si Satanas, miserable na siya. Malungkot siya. Wala na siyang pag-asa makabalik sa langit. So, gumagawa siya ng kalokohan para marami siyang ma-impluensya at maisama doon sa impyerno. Yan po gawain ni Satanas. Many people ruin their health and their lives by taking the poison of bitterness, resentment, and unforgiveness. Alright, anong ibig sabihin yan? So, pag isang tao hindi nagpapatawad hanggang sa ngayon, marami ng taong nakalipas, ayaw niya pa rin magpatawad, it will ruin their health. So, maapektan yung kalusugan nila. It will also ruin their lives at para silang uminom ng lason. Ano yung lason na yun? Lason of bitterness, resentment, and unforgiveness. So, lahat ng mga negative feelings ay pwedeng humantong yan sa hindi pagpasok sa karya ng langit, mga kapatid at mga kaibigan. Number 7, there is a story in the Bible, the parable of the unmerciful servants, found in the book of Matthew, chapter 18, verse 23 to 25. Ano pong kwento dito? Well, there was a man who had so much utang or credit sa hari. Sabi mo lang 1 milyon yung utang niya. Hindi niya nabayaran, humingi siya ng kapatawaran. Mahal na hari, patawarin niyo ako. Hindi ko mababayaran yung 1 milyon na utang ko sa iyo. So sabi ni mahal na hari, pinapatawad kita. Go and sin no more. Okay. So pinatawad yung isang alipin o alagad na 1 milyon ang kanyang utang. Ngayon, itong taong ito, mayroon ding nakautang pala sa iyo, sa kanya. At ang utang na yun ay maliit lang naman. Sabi mo na lang 200 pesos or 2,000 pesos. So, napakaliit ng utang ng lalaki doon sa isang lalaki na pinatawad ng kanyang hari. So, sabi niya, ikaw ay magbayad. Kung hindi magbabayad, ipakukulong kita. So, anong lesson ni Kristo doon? Unmerciful servant. Pinatawad ka na sa malaki mong kasalanan. Yun namang nagkasala sa'yo na maliit lang na kasalanan. Ayaw mong patawarin. So, in other words, that kind of person will not go into the kingdom of God dahil mas mahal niya ang kanyang kayamanan kaysa sa kanyang kapwa-tao. Alright. Next topic. Let's go to the third part of our lesson, which is entitled, What are the real reasons people are unforgiving? Ano po ang mga dahilan kung bakit ang mga tao ay ayaw magpatawad? Okay, let's go. Number 1, many people withhold forgiveness because they do not believe the person who hurt them has changed
and will change. So, maraming tao, ayaw nilang magpatawad dahilan sa yung taong nagkasala sa kanila ay nakikita nilang hindi naman magbabago at parang wala yatang pag-asa yun ang tingin nila. So, ba't patatawarin ko pa yan? Masama naman ang buhay niyan. Patapon na yan. So, bakit ko pa patatawarin? So, it's not actually that question. Ano? Yung question dito is, will God be happy if you will not be forgiving? Alright. Number 2, shame or self-hatred. Maraming tao, ayaw na nakagawa ka ng kasalanan sa kanila, nahihiya sila o galit sila sa sarili. In some cases, unforgiveness is a way to avoid facing painful emotion as confronting one's own vulnerabilities. Sorry natin. So, pag ikaw ay ayaw magpatawad, yung tinatawag nila sa English na lack of remorse, a person who hurt you doesn't apologize or acknowledge the harm he has caused, it makes unforgiveness impossible or unjust. So, yung tao na nakagawa na sa inyo ng kasalanan, mahirap patawarin. Bakit? Well, ayaw niyang tanggapin na siya ay nagkasala at ano pa? Marami siyang dahilan. Basta ayaw niyang tanggapin na nagkasala siya. He does not need acknowledge the harm he has caused. It makes unforgiveness or rather forgiveness impossible or niya. So, yung mga taong ganon, mahirap talaga patawarin yun at mahirap din may reconcile sa ating Panginoon kasi nagtatago nga sila. Alright. Number 4, desire for revenge or control. So, kung ang iyong intention na magpatawad o ayaw mong magpatawad, unforgiveness is a way to maintain a sense of power or control over the situation of or the person who hate you. So, in other words, pag ikaw ay unforgiving, gusto mo may kapangyarihan ka lagi. May control ka sa sitwasyon at pa rin na rin sa taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. In other words, parang protection mo sa sarili yan. Alright? Number 5, cultural and social influence. Many may normalize or even God glorify unforgiveness. Yung mga tao, sabi nila hindi natin uso, hindi natin kultura yan sa ating sosyedad na tayo ay maging mapagpatawad. In other words, pwede naman yung ibang bagay sa halip ng pagpatawad. So, meron silang sinasuggest. Alright? Next. Believe that forgiveness is weakness while unforgiveness is a sign of strength. So, yung iba naniniwala na kung ikaw ay magpapatawad, mahina ka. At kung ayaw mo na magpatawad, sabi nila, malakas ka. So, yun po isa sa mga idea. Okay, number 7. Deep hurt and betrayal. Always natural reaction to feeling betrayed, particularly when it comes from someone we trust. Okay, ito yung ibig sabihin, kamag-anak natin, kaibigan natin. So, anong nangyayari dito? Natural reaction to feeling betrayed. So, kaibigan mo, kapatid mo, kakilala mo, when you forgive him, parang dinadaya ka, being faithfully betrayed, particularly when it comes from someone we trust. So, in other words, parang wala ka ng tiwala doon sa taong yun. Okay? How to really forgive and forget as God is doing. So, itong number 1, last question po natin. Paano talaga ang pagpapatawad at paglimot na katulad ng ginagawa ng Diyos? How shall we forgive and forget, brothers and sisters? Number 1, well, God said in the book of Isaiah chapter 43:25, I am the one who wipes out our transgressions or your transgression, my own sake, and I will not remember your sins no more. Kalain nyo yan. Yan po pangako ng Panginoon. Based on the book of Hebrews chapter 8 verse 12. Ulitin ko po, pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan at hindi ko na alalahanin yung tinatawag ng communion na magsisimula po ng mas maaga yun. Alright. So, deep hurt. Okay, number 2. I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Ayon po sa book of Hebrews chapter 8 verse 12. Sabi doon,
God will forgive our wickedness and will remember their sins no more. Ang iba nga, nakalimutan nila, napatawad, ayaw naman nilang kalimutan. So, when we truly forgive, we must also forget. Hebrews chapter 8 verse 12. Sabi ng Panginoon, when I will forgive their wickedness, I will remember their sins no more. Hindi ko na aalalanin yung kasalanan nila. Since we were created in God's image, ayon sa Genesis chapter 1 verse 26, tayo po ay nilalang. Nilikha ng Diyos mula sa alabok at nilikha tayo na katulad sa imahe ng Panginoon. Ano ba yung imahe ng Panginoon sa Kristo? Sa book of maraming libro na binabanggit yung imahe ng ating Panginoon sa Kristo, yung greatness niya. Alright, so since we were created in the image of God, according to Genesis 1:26, we must learn to forgive as does God to forgive. Anong ibig sabihin yan? Nilalang tayo sa larawan ng Panginoon and God is forgiving. So when we do not forgive others, anong pong nangyayari? Parang hindi na tayo nilalang sa kalarawan ng Panginoon, kundi nilalang tayo sa kalaban ng ating Panginoong Diyos. Iyon po yung si Satanas. Now, ang question, should we forgive our offenders even though they will not ask for forgiveness? Ito po isang question na mayroong isang kaibigang preacher na sabi niya, pag hindi humingi ng tawad, huwag mong patawarin. But we have examples in the Bible, brothers and sisters, of Jesus Christ, for example, forgive the soldiers while he was on the cross. Sa Lucas 23:34, the Roman soldiers were quarreling about the clothing of Christ. So, nagpaligsahan po sila. Mayroon parang sugal sila na ginawa para kung sino manalo sa sugal, yun ang makikinabang sa mga damit na hinubad ng Panginoon para siya ipako sa cross. So, ano sabi ni Kristo? While they were gambling, nagpapaligsahan sila, they were casting lots who would be able to win the clothing of Christ. Jesus Christ said in the book of Luke 23:34, Father, forgive them for they do not know what they do or what they are doing. In other words, kapatid, sister, humingi ba ng tawad yung mga Roman soldiers kay Kristo habang siya nakapako sa cross? Hindi po. Pero pinatawad ni Kristo. He was forgiving them for they do not know what they were doing. So yun sabi ng Panginoon. So it's very possible na kung hindi natin alam yung ginagawa, patatawarin tayo ng Panginoon Diyos. But eventually, God wants us to seek the truth. Ano sabi nyo sa John 8:32? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Yun po sabi doon. Alright, another example of a person who was forgiving despite the fact na yung bumabato at bumapatay sa kanya ay ginagawa ng gano'n, pinapatay na siya. Binabato siya hanggang sa kamatayan. Ngunit, nagpatawad pa rin siya. Sino po yun? Ang pangalan niya po ay si Stephen. Sa English, Stephen. Sa Tagalog, Esteban. Forgave the Jews who were stoning him to death. Sa book of Acts chapter 7 verse 60. Gawa kapitulo 7 talatang 60. Esteban, while he was being stoned to death, binabato siya ng mga Hudyo na nangangaral ng Ebanghelyo at ayaw makinig ng mga Hudyo. So, ang gawa nila, pinagpapato nila si Esteban. At ayon sa findings, si Esteban po ay namatay dahil sa tindi ng mga pagbabato na ginawa sa kanya. So, but still, he said in Acts chapter 7, verse 60, Father, do not lay this sin against them. Huwag niyo po itong ibunton ang kasalanan ito sa kanila. So, binabato siya ng mga Hudyo, but he was still willing to forgive those who were stoning him to death. Yun po ay si Stephen. So, we have two examples in the New Testament of people who were forgiving, kasama ng Panginoon doon, kahit na ginawan sila ng masama. Number 4, part ng ating how to really forgive and forget. It is clear, therefore, brothers and sisters, that we should forgive a person who has wronged us even though he would not apologize or who would not repeat. Okay, maliwanag po yan. Ano pa? As far as the east and the west from the east, so far he removed
our transgression from us. Ano po sabi ng Biblia? Sa Psalms chapter 103 verse 12, sabi doon, as far as the east is from the west, so far has they removed our transgressions from us, according to the book of Psalms chapter 103 verse 12. So, malawak daw ang ating mundo, so pwedeng pati yung ating pagpapatawad sa mga tao na nakasala, magiging malawak din ang ating pagpapatawad. Alright, so yun po yung sinasabi dito sa ating teksto. Alright. Now, sabi pa rin ni Apostol Juan, 1 John chapter 1 verse 9, sabi ni Apostol Juan, if we confess our sins, He is faithful and forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John chapter 1 verse 9. Sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, 1 John chapter 1 verse 9, willing din ang Panginoon na magpatawad sa atin. Wala problema yon. Basta humingi lang tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Panginoon. Lastly, Jesus Christ said, be perfect as your heavenly Father is perfect. So, maging ganap kayo, maging perfecto kayo, katulad ng ginagawa ng aking Ama dito sa kalangitan. So, sa conclusion po natin, mga kaibigan at mga kapatid, many do not realize that their unforgiving spirit will truly block their entrance to heaven. So, maraming hindi nakakalam na kung sila ay hindi mapagpatawad, ang pagpasok po nila sa kalangitan ay mahihirap pa po, maaaring hindi mangyari. So, ganoon na po yan. Okay. Now, Jesus Christ gave the condition of forgiveness as stated in the book of Matthew 6:14-15. Jesus' condition of forgiveness is unchangeable. Ano yung condition ng Panginoon sa Kristo? Well, if you read the book of Matthew, and then of course, sabi niya kay Judas, Lord, I have forgiven my brothers. Sa Peter pala, 3 times nga sa Old Testament. So, ginawa niyang doble. 6 times. And then, dinagdagan pa niya. Sabi niya, 70 times 7 when you forgive. In other words, it will become a sort of unlimited. Alright. So, sa conclusion po, mga kaibigan, mga kapatid, to learn the spirit of forgiveness, para makapagpatawad ka talaga, you have to be a child of God. You have to be a Christian. And then you have to become faithful until then. Ano sabi ni Kristo? Alright. We must obey Jesus if we truly love Him. So, pag mahal natin ang Panginoon, susundin natin siya. Ano yung mga utos niyan? Believe in Jesus and be baptized. Mark 16:16. Maniwala ka kay Jesus, magpabautismo at ikaw ay maliligtas. Ano pa? Si Apostle Peter, ang kanyang sermon sa Book of Acts chapter 2 verse 38, ang sabi niya, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. And the last but not the least, now is the acceptable time. Kung ikaw po ay kumbinsido na narinig mo na yung Ebanghelyo several times dito sa radyo, dito sa YouTube, kung ikaw po ay kumbinsido na, sabi ni Kristo, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Alright, so yan po sabi ng Apostol Pedro, 2 Corinthians 6:2. And lastly, Jesus Christ is inviting us, or you and me, to come to Him for spiritual rest according to the book of Matthew chapter 11 verse 28-30. Yan po ang ating conclusion, yan po ang ating leksyon sa ating subject na pinamagatan ko, Unforgiveness, the Roadblock to Heaven. Maraming po salamat. Let's have a prayer before we end our lesson. Our Father God, we thank you for the privilege of preaching Thy Word, and the opportunity to preach Thy Word through the radio. Maraming pong salamat sa ating main sponsor, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ, West Monroe, Louisiana, USA. Maraming pong salamat din kay kapatid na June and Sister Dina Ibita, Kaugiran, and then Brother Rico and Sally Canlas of Pampanga, San Fernando City, Pampanga, Brother Ed and Sister Lauda sa California, Brother June and Sister Rose on Talasco of Canada, Brother Nards Tuanyo, Bibing Tuanyo and his son Arvin, and of course Romel, si Grace Tuanyo po na sa ibang bansa, kasama ng online worship nila doon kay nakapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig and others.
We also like to thank others, my sister in Cebu, and of course, many more people. Pangasinan area, La Union, Cabanatuan, Metro Manila, and all over the Philippines, and all over the world. God bless us all, and may this lesson be a lesson indeed for those that are unforgiving, para hindi po hindi mabigyan ng balakid ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Maraming salamat po, and God bless us all. In Jesus' name, Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.